Hallelujah. Ang Diyos natin pinaglilingkuran, na-preach natin dito, He's an unlimited God. At hindi lang siya unlimited, mga kapatid, He is the God of restoration. Amen. Hallelujah. At sa gabing ito, i-restore ng Panginoon ang mga pangangailangan ng bawat isa. Amen. Kung meron man dito nalulungkot, amen, huwag kayong maglala. Our God is the God of restoration. Kung meron man dito mga kapatid, may mga kakulangan, amen, hallelujah, mga nanlalamig na mga kapatid sa paglilingkod, we are serving the God of restoration. And tonight is your night mga kapatid na mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo'y magbasa ng scripture dito sa Joel verse 1 to 4. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation, that which the palmer worm hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the canker worm eaten, and that which the canker worm hath left, hath the caterpillar eaten. Laya tayo mga kapatid, yumuko at manalangin. Tayo dinbulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Tulad ng aming inawit, Lord God, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan. Hallelujah, ito na lamang ang aming enjoyment, excitement sa aming buhay ay mapaglingkuran ka, Lord. In spirit and truth, wala na kaming hinihiling, Lord God, kundi makasama ka, makapiling ka, hallelujah, mapapurihan ka sa aming mga buhay, Lord. And Lord, tonight, Lord Jesus, we pray also for our sins and iniquities, Lord Jesus. Na naway, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasobrahan, Panginoon, for all our transgressions, for all our shortcomings, Lord God. Forgive us, Father God. Hallelujah. Gawin mo kaming karapat-dapat na tumanggap ng iyong salita, Panginoon. Linisin mo kami once again sa iyong banal na dugo, Panginoon. Balutin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na presensya sa gabing ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. At Lord, i-reveal mo sa amin ang iyong mensahe sa gabing ito. Oh Lord, we expect blessing tonight, Lord Jesus. At Lord, lahat ng to ay binibigay namin sa iyo, inaasa namin sa iyo. At Lord, we have expectation in our hearts na ito ay ibibigay mo. Kaya Lord, tonight, we declare glory, honor, and praises. We declare victory tonight, Lord Jesus. Kami nagtagumpay na, Panginoon. Sa mga awitan pa lang, tagumpay na kami, Panginoon. Na-restore na ang aming mga kagalakan. At sa gabi ito, Lord God, more restoration for the revelation of your word. Hallelujah. This is our prayer into your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Brothers and sisters. Hallelujah. Sino masaya sa gabing ito? Amen. Thank you, Lord. Dahil sa muling pagkakataon na mabigyan ng privilege na makastand in front of you, mga kapatid. Amen. Sa mga hindi nakakaalam, nung Thursday night, masama ang pakiramdam ko, nagkasakit, gumaling ng Friday morning, nakapasok ng trabaho, nagkasakit, Friday night, nilalamig, nagiinit, masama ang tiyan, Friday night, Saturday morning, gumaling, umayos, hanggang sa Saturday night na naman, kasakit na naman, bumabalik-balik eh. Kaya pasensya na, Brother Robert, kung nabigla ka nung linggo, ako dapat po MC nung linggo, hindi ko siya na-advise ng maaga, nabigla si Brother Robert, pasensya na, Brad. Dahil yung tiyan ko nun talaga, hindi maganda, baka abutan habang nandito sa harap, sabi ko, mahirap na. So, hanggang linggo, okay naman. Lunes, nakapasok pa ng trabaho, gabi na naman, inatake na naman lagnat, sila Pastor, Sister Pleda, nando sa bahay. Ako pala naka-assign na yung Wednesday. Gusto ko nang sabihin na, Pastor, baka pwedeng ikaw na muna o iba na muna. Dahil talagang mukhang hindi kakayanin eh. Pero may pumasok sa isip ko. Sabi ko, ako nakakapagtrabaho nga ako eh. Ito pa kayang para kay Lord, hindi ko gagawin? Kaya sabi ko, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Pag pinagaling mo ako, sisiguraduhin ko, Lord, na
igagawin ko ang trabaho na para sa iyo. Amen. This is the Father's business. Amen. For the Lord. Amen. And tonight, amen, pag-usapan natin is about restoration. Okay, restoration defines, this is the action of returning something to a former owner or place or condition. Kumbaga, babalik yung dating ikaw, dati mong kondisyon, ibabalikan niya kung ano talaga yung original mo. Kumbaga, meron ako ditong sample, ito, isang kotse, ni-restore. Diba? Isang bulok na kotse, ni-restore, tingnan nyo naman. Gumanda, mga kapatid, na-restore. Isang bahay, na lumuma na, malamang, nung bagong tayo to, siya ay maganda pa, nung umpisa, lumuma. Pero nung nagkaroon ng restoration, mga kapatid, nagkaroon ng kulay at gumanda. Amen. Ganun din po ang restoration ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At dadaanan natin yan. Yung binasa natin na yon, kanina sa Joel, it's about the church ages na mga dumating. Na from Pentecost, yung cankerworm, nginat-ngat, nawala yung init. Kasi the day of Pentecost, doon yung bumaba yung Holy Spirit at yung init ng mga tao nun ay sobra-sobra na nagpupuri sa Panginoon. Pero dumating cankerworm, nagpulagay ng dogma, credo, na dapat hindi ganyan, hindi ganon. Kaya yung mga tao, hanggang dumating, noong mga panahon na to, naging yung iba formal. Diba? Naging stiff, stagnant. Diba? Parang Laodicea condition, mga kapatid, na naging okay lang sa kanila na nandun sa church, na nakaupo, matamlay, ganun na, mga kapatid. Pero sabi ng prophet, mga kapatid, anything that has no emotion is dead. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, kung wala kang reaction, emotion, amen, patay ka. Kaya tingnan mo na yung sarili mo kung wala kang reaction dyan, amen, na nagpipreach yung pastor natin, paglinggo, kung sino nakatayo dito, wala kang reaction, ibig sabihin na noon, spiritually dead ka. Kaya mga kapatid, ipag-pray mo sa Panginoon na, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Amen? Hallelujah. So, restoration, i-restore ni Lord. Amen. Sa gabi ito, tara, tuloy na tayo. Amen. Ayokong patagalin to, mga kapatid. Sa message prophet, first, balikan lang natin yung scripture na binasa natin. First, he was a palmer worm. What did he eat of the God's tree? Unang ninat-ngat po, yung prutas. Okay? Yung palmer worm is, si Tagalog, translate, tipaklong. The next stage, he died in that stage and come in another stage. Nag-upgrade din. And what did he do now? He come in the same time as a locust. Naging locust, in Tagalog, balang. He eat all the leaves of, ang inat-nyat naman ito, yung mga dahon. The locust habit. That's the locust habit. Now, what's the next thing he done? He come back in another stage as a cankerworm. Patindi ng patindi yung kalaban, mga kapatid. Kaya dapat patindi rin yung pananampalataya mo. And he went into the bark. Bark, ito po yung pinakabalat ng puno. Yun na po yung ninangat-ngat niya. Dati prutas lang. Hanggang dahon, hanggang yung pinakabalat. Now, here he comes as a low caterpillar, the fourth stage of him. Now, he's a caterpillar. What is a caterpillar? He is a sucker, sucks the life, the spirit, yung buhay na yung mismong hinihigop nun. That's what he does. Gets right down and a hold of the pulp and goes to sucking caterpillar. Sundan pa natin. Sabi dito, translate ni prophet to, then along the church, come the church, begin to grow. Lumalago ang simbahan. Then there come this four, dumating daw yung apat na nilalang na to. Yung tipaklong, balang, uod, kuliglig. Sabi dito, then here comes these four termites in, one the same insect, just different stages. Along come the palmer worm. What did he do? First thing, it took the fruit. Ano daw yung fruit? Brotherly love. So nakikita niyo yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala nang pag-ibig sa kapatid. Ayun yung di ba? Perfect stature of a man, faith,
virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, then brotherly kindness. So mga kapatid, yung brotherly kindness, dapat nandun na tayo eh. Pero nawawala daw yun dahil ninat-ngat nung palmer worm. So huwag kayong papayag na mangat-ngat yan ng kaaway. Yung pag-ibig mo sa kapatid mo, kung meron kang problema sa kanya, huwag kang magtatampo, huwag kang magagalit kasi kapatid mo yan. Dapat nandyan pa rin yung brotherly love or sisterly love, yung pag-ibig mo sa kapatid. So, nginat-ngat to, mga kapatid. Next thing around was the cankerworm. Ano pa yung ginawa ng cankerworm? Another worm come around and eat up the joy. Nginat-ngat na daw yung kagalakan. Sino yung pumupunta dito sa church nang hindi masaya? Diba? May mga ganun. Church-goer lang pero hindi sila masaya. Makita lang na, nagpakita na ako kay pastor. Okay na yan. At least nandito pa rin ako. Diba? So mga kapatid, hindi ganun, mga kapatid. Pag pumunta ka sa church, mga kapatid, dapat nandun yung kagalakan mo. Kagalatan mo, mga fellowship, yung mga kapatiran, mapaglingkuran ng Panginoon. Hallelujah! Nginat-ngat din neto yung leaves. Leaves is fellowship. Di ba sa puno may leaves? So dun kayo sa ilalim ng puno, there's a fellowship sa ilalim ng puno. So nawala yung mga fellowship. Tinatamad nang dumalo sa mga fellowship. Meron tayong men's fellowship, women's fellowship, youth fellowship. Nasaan yung iba? Hindi dumadalo mga kapatid dahil nginat-ngat na nga yung joy, nawala na yung kagalakan sa kanilang puso. Kaya mga kapatid, hallelujah, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Our God is God of restoration. Ibabalik niya yan, amen. Then next, come along, what did he do? He ate the bark hanggang yung bark na, yung pinakabalat na nginat-ngat ng cankerworm, tapos hanggang sa hinigop na yung buhay nung pinakapuno. So wag tayong pumayag na mawala yan sa atin. Huwag kayong pumayag na ngat-ngatin ng dyablo yung buhay mo. Na mainit ka naglilingkod, tapos mawawala ka. Amen. Huwag kayong pumayag, kapatid. Hallelujah. Simulan nyo ng lumuhod at manalangin. Pag nangyayari na yan sa buhay nyo. Sabi dito ng scripture sa Joel 2:25, nangat-ngat na nga ng lahat yon. Pero dito sabi, and I will restore. Ibabalik daw ng Panginoon to you the years that the locust had eaten, the canker worm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. And ye shall eat in plenty. So kung ikaw daw ay naghihirap mga kapatid, na wala yung kagalakan mo sa pakikinig ng salita ng Panginoon, pag nirestore ka ng Panginoon, amen, mas pakakainin ka niya na mas marami pang salita niya. Kasi nandun na yung desire mong makinig ng salita ng Panginoon eh. So, pag nandun na yung desire, mas gugustuhin mo nang umattend ng mga gawain. Hindi lang gawain, kung may mga preaching pa sa YouTube, mas gugustuhin mo na makinig nun. You shall eat in plenty. Amen. And be satisfied. Masasatisfy ka talaga sa iyong mga naririnig, mga kinakaing salita ng Panginoon. And praise the name of the Lord your God. Amen. Talagang pupurihin mo ang ating Diyos na buhay that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Amen. Hallelujah. Kaya ito ay pangako ng Panginoon. Kaya kung sino man mga nalulungkot, nalalamig sa gabing ito, hallelujah, sabi ni Lord, I will restore. I-restore niya yan, mga kapatid. Kaya huwag kayo mag-alala. Hallelujah. I-restore niya yan. Amen. So, gusto ko lang daanan to. Meron tayong 9 signs that you are dying spiritually. Meron tayong 9 na, ano ba ang sign sa Tagalog? Palatandaan, ayan. Palatandaan na ikaw daw ay namamatay na spiritually. So tingnan nyo babaanan natin to, tingnan nyo, baka nangyayari na sa inyo to, at i-rebuke nyo na ang dyablo. Amen. So mabilis lang to mga kapatid. So number 1, kaya nawala na, you are dying spiritually because you have left your first love. Iniwan mo yung Panginoon. Pwede sigurong nagkasala ka. Dumating ka sa kasalanan at ayaw mong humingi ng tawad, ayaw mong balikan, kaya ang nawala, yung Espiritu Santo umalis.
Pero mga kapatid, kung mangyari man sa'yo yun, sabi ni prophet, bumalik ka lang kung saan yung iniwan mo. Kung saan mo siya iniwan. Balikan mo lang, gawin mo lang yung tama mga kapatid. Hallelujah. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa tao. Amen. At I believe, magbabalik yung pag-ibig ng bawat isa. Pag-ibig nyo, pag-ibig mo sa gawain, pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Kaya sinabi sa Revelation 2:4, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." Iniwan mo kasi si Lord eh. Kaya wag mong iiwanan si Lord. Amen? Hindi ka nga lang makapagsimba ng 1, 2 linggo. Mga kapatid, ang sama na sa pakiramdam. Diba? Masama na sa pakiramdam mga kapatid. Hallelujah. Kahit isang Wednesday nga lang, mawala ka sa simbahan eh. Hindi na kompleto, hindi ka na malakas nun. Pwede ka na matalo ng kaaway. Di ba mga pastor nga, nadadayaan pa mga kapatid, nahuhulog pa sa kasalanan. Ano pa kaya tayo? Mga normal message believer na dito, di ba? Nadadayaan pa rin. So mga kapatid, kaya nga kailangan focus ka. Focus ka sa gawain, focus ka sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil pag nakafocus ka mga kapatid, hallelujah, hindi ka manghihina. Hindi ka mawawalan, mga kapatid, hindi ka mawawalan ng inspirasyon. Kasi inspired tayo dito eh. Inspired kang pumunta sa gawain. Hindi ka inspired para pumunta sa church, para makipagkita kung kanino. Inspired ka dahil ang Panginoon na binigay niya inspiration sa'yo na pumunta dito para paglingkuran siya. Amen. So pangalawa, the church service bores you. Grabe, no? Meron ba ditong talagang tinatamad na pagpunta sa church? Kung tinatamad ka po dito, mga kapatid, umuwi ka na lang. Huwag ka nang pumunta kung tinatamad ka. Amen. Yung ayan na naman ang preaching ni pastor, narinig ko na yan. May mga ganun, mga kapatid, kahit narinig mo na yan, ipaulit ko sa'yo. Kaya mo bang ulitin? Di mo kayang ulitin yung kapatid. And the word of the Lord na preach ni Pastor Ian is inspired. So kung inspired ang word of the Lord, inspired yung nagsasalita dito, mga kapatid, yung mga tao dyan na nakikinig, dalawa lang yan, kung inspired ka ba o expired. Kasi kung expired ka, kahit anong inspirasyon, anong preach ng pastor, hindi ka mai-inspire. Kasi sa puso mo mali eh. Diba? Sasabihin ng iba, hindi ako nabibless na dyan sa church na yan. Hindi ako nabibless sa preaching ng pastor. Pwede ba yun, ikaw hindi na-bless, pero siya ba't na-bless? Sino mali? Ang mali yung tao, ikaw ang mali. Yung puso mo mali. Kaya hindi ka napapagpala. Imposibleng hindi ka pagpalain sa salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon ko, hindi ka papagpalain. Amen? Hallelujah. Mali ang puso mo, mali ang isip mo, mali ang espiritu mo. Kaya kailangan mo, i-renew mo ang iyong kaisipan. Hallelujah. Sabi mo, Lord, renew my mind. Baguhin mo ang isip ko, baguhin mo ang puso ko na ma-receive ang iyong salita. Hallelujah, kasi imposible yun. Mga kapatid, nakikita mo minsan dito, nag-i-enjoy na yung iba. Ayos, nag-i-enjoy sila sa salita ng Panginoon. Paglingon mo sa kabila, ba't ito hindi? Pero wag mo i-judge, baka may problema lang, mga kapatid. Ipag-pray mo, i-encourage mo. Amen. Hallelujah. Encourage mo sila na, sis, may problema ka, Brad, may problema. Okay lang yan. God will restore. Ibabalik yung kagalakan mo dyan. Ibabalik ng Panginoon yung kagalakan mong pumunta dito sa service. Yung kagalakan mo makinig sa kanyang salita. Hallelujah. Ibabalik yan ng Panginoon. Kaya sa gabing ito mga kapatid, sabihan nyo yung katabi mo, sabi mo, God will restore. Yan. Amen. I-restore yan. Amen. Hallelujah. Yung kalakasan mga kapatid, nawawala. Amen. I-restore ni Lord yan. Paghatid mo, Brother Paul, pag sundo-hatid mo, i-restore yan ni Lord, kay Brother Paul. Amen. Yung pagod nila, Sister Ann, Brother Alfred, sa pagluluto, every Wednesday, Sunday, i-restore ni Lord yan. Amen. Hallelujah. Lahat ng pagpapagal nyo para sa Panginoon ay ibabalik yan sa inyo ni Lord. Hallelujah. Kaya bakit kayo magtatamarin pumunta dito? Siya ang lahat ng source ng pangangailangan natin. Hallelujah. Kaya sino pang nabuboard dito? Walang nabuboard mga kapatid, lahat tayo nag-i-enjoy. Kung sa mga Christmas party nga, nag-i-enjoy sila, tayo pa kaya salita ng Panginoon pag-uusapan dito. Amen. Mas mag-i-enjoy tayo. Amen. Hallelujah. Pinaka-the best. Amen. Ang pumunta sa simbahan. Amen. Kaya sabi, pumunta ka dito with gladness in your heart. Hallelujah.
Pumunta ka dito. Kung mabigat yung nararamdaman mo, sabi mo, Lord, pagpunta ako ng church, pasayahin mo ako. Hindi yung nandito ka na pero ayaw mo naman tulungan ng sarili mo. Baliwala yun. Hayaan mo ang Panginoon na pumasok sa puso mo. Surrender mo, Lord. Di ko na kaya. Ikaw nang bahala. At one click lang yan. Pag sinurrender mo kay Lord, babalik at babalik yung kagalakan mo. Amen. Hallelujah. Romans 10:17, so then faith cometh by hearing. Amen. And hearing by the word of God. So napaka-importanteng makinig sa salita ng Panginoon. Dahil kung papakinggan mo yung mga sinasabi ng iba or sasabihin ng mga balita, puro negative talaga. Diba? Puro negative lahat yan. Wala kang positive na makukuha dyan. Pero pag salita ng Panginoon, kahit ano man mangyari, sinabi ni Lord yun Bakit ako kakabahan? Diba? Bakit ako mag-aalala? Kung kaya ko namang magtiwala na lang sa Kanya. Diba mga kapatid? Hallelujah! So sana walang naboboring pag pupunta ng church. Lahat ba tayo masaya? Amen! Can you shout praise the Lord? Should you shout hallelujah? Ayun, masaya nga mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo nga yung mga mukha ulit ng katabi nyo kung masaya talaga. Yan, praise the Lord. Enjoy na enjoy sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi lang salita ng Panginoon ang nagpapasaya sa atin dito, yung mga pagmamahal din ng ating mga kapatiran. Diba? Sino masaya? Makita mo lang si Brother Paul. Diba? Masaya ka na, diba? Nung nakita ko nga si Brother Toto, kasama yung asawa niya dito sa church, sobrang saya niya. Ako rin masaya Diba? Hallelujah! At magpapabaptize na. Praise the Lord! Glory! Amen! Kung gaano kasaya, Brother Toto, kami masaya. Pati yung mga anghel na nakapalibot ay nagdidiwang daw pag may isang tumanggap na kaluluwa sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Napakasaya maglingkod sa Panginoon. Lalo na kung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kung di mo pa kasama yung mahal mo sa buhay, ipag-pray mo lang. Amen? Ipag-pray mo lang. Kasi nangyari na kay Brother Toto Yung sa'yo, hintayin mo na lang. Diba? Amen? Praise the Lord. Nangyari na rin yan kay Sister Sarah Diba, Sister Sarah? Nangyari na yun. Tumanggap din si Brother Ed. So mga kapatid, meron tayo, ang Panginoon, perfect timing. Lagi pag nagbibigay yan. Never early, never late. Sa timing yan, mga kapatid. Amen. Number 3, signs that you are dying spiritually if you have no interest in saving souls. Kung wala ka na daw, hindi ka na daw interesado na mag-soul winning. Okay ka na sa trabaho, simba, uwi, di ba? Pag mga ganun daw, wala ka naman lang puso na, gusto ko naman makapagpatanggap sa Panginoon. Mahal ko tong kaibigan ko, mahal ko tong kapatid ko. Parang dapat meron daw ganun tayong puso, mga kapatid. Amen. Kaya nga, thank you Lord sa mga pagkakataon na meron tayong crusade. Kasi nilid ng Panginoon ang ating pastor, Sister Pleda, na magkaroon ng ganung crusade, mga kapatid. Nilid sila ng Panginoon. So tayo, anong gagawin natin? Mag-isip tayo kung anong pwede nating magawa. Kasi ako iniisip ko, paano ko ba makapagdala? Nahihiya ako na, minsan nahihiya tayo, di ba? Nahihiya tayo na, kasi alam yung kalokohan mo ng kaibigan mo, di ba? Sobrang nahihiya dalhin sa simbahan. Ganyan-ganyan ka pa, puro ka naman kalokohan. Ganyan sasabihin sa inyan. Pero, mga kapatid, yung pagkakataon na yun, pag may crusade, hindi ka kakilala nun. Amen. Pwede mong kausapin yun, di ba? Kausapin mo siya, heart to heart talk. Pagkakataon mo na to, dahil nagtipon Kunin mo na yung number, kausapin mo, Lord, ito, bigay mo sa akin to, Lord. Dahil gusto ko mapag-win ng soul, madala ko man lang to sa bahay-sambahan. Amen? So, dapat ganun tayo, mga kapatid. Interesado pa rin tayo sa soul winning. Amen? Hindi naman tayo nagpaparami dito, pero kasi kailangan yun Sabi ng Biblia, preach the gospel in all the world. So mga kapatid, hindi na mga sister, hindi kayo makapag-preach, di ba? Pero yung buhay nyo, that's a living testimony na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Amen? Kaya pwede mag-share na mag-share. Sabi sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteousness is a tree of life, and he was winneth souls is wise. So sa mga mayroong desire sa puso nila na makapag-win ng soul, ay wise daw yan. So mga kapatid, habang ginagawa nyo kung ano yung ginagawa nyo, trabaho, pag-aaral, samahan nyo ng soul winning.
Amen? Kaya mag-win tayo ng soul kay Lord. Kasi kapag wala ka ng wala ka na daw interest, isa rin daw yun sa mga sign na wala ka ng, nagdadaying ka daw spiritually. Kasi kulang. Okay? So, kasi kulang, kaya parang ganun. Nagdaday. Pero sinabi ni prophet, di ba? Eternal life is living for others. So how will you know that you have eternal life kung wala, yung buhay mo, hindi ka naman nabubuhay sa iba, kundi sa sarili mo lang. So kailangan mabuhay rin tayo para sa iba, na madala natin sa Panginoon. Amen? Amen. Number 4. Worldly things attracts you more than spiritual things. Nako po. Mas gusto pa sa mga party-party, sa mga outing, kesa pumunta ng linggo sa simbahan. Nangyari na ba yun sa inyo? Nangyari yun sa akin isang beses. Outing, libre lahat, sa Subic, jet ski, kung ano-ano pa. Pero nung nandun ako, ang sama ng pakiramdam ko, mga kapatid. Isang beses ko lang ginawa. Sama ng pakiramdam, linggo ngayon, nandito ako. Sabi, maling-mali ito talaga. Kaya hindi ko na inulit. Kahit libre pa lahat, mayroon pang pocket money, hindi ko na inulit, kapatid. Dahil nandito ang tunay na excitement. Hallelujah! Praise the Lord! Nandito talaga, mga kapatid. Nandito ang enjoyment. Hallelujah! Kaya nangyari, mga kapatid, nung sinabi ko yun, sila na nag-adjust. Ibang araw na nila inano. Di ba? Kaya mga kapatid, kung may problema kayo sa mga ganyan, manindigan lang kayo sa salita ng Panginoon. Si Lord na bahala mag-adjust ng schedule. Amen. Para makuha mo pa rin yung blessing na gusto mong makuha. Amen. So, nakita natin mga patutuo dito kanina. Bonus, Brother Tos. Grabe, no? Iniisip ko nga rin eh. Actually, patotoo ko na rin, mga kapatid. Ako rin, nakatanggap ako ng 13-month bonus. But wait, there's more. Meron pa akong 14-month bonus, mga kapatid. Kaya iniisip-isip ko, bakit kaya? Nung umpisa kasi, inaalala ko yung mga tip ng client, hindi ko sinasama sa tithes yun. Sabi ko, nagagastos ko rin naman yan, hindi ko sinama. Sinama ko. Ayun, nagkakaroon ng padagdag yung incentives. Hanggang ngayon, sabi ko, ba't may 14-month? Wala naman to eh. Actually, hindi lang 14-month. Meron pang special bonus pa. Kaya grabe talaga sa Lord. Sabi ko, bakit? Bakit ganito yung pumapasok? Bakit? Inisip ko kasi, every, monthly, nagbibigay ako pangkain dito sa simbahan. Siguro baka dahil doon. Hindi natin alam, di ba? Kaya lalong, the more you give, the more you receive. Nangyayari na yung salita ng Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, the more you give sa Panginoon, hindi man to sa lapi, yung effort mo, bigay mo kay Lord yan. Amen. Yung health mo, lalakas. Hallelujah! Kahit anong ibigay mo sa Panginoon, ibabalik at ibabalik niya yan sa'yo. Doble, triple, amen? Hallelujah! Mas marami pa. Gumawa ka lang sa Kanya. Pero mga kapatid, huwag kayong ma-attract sa mga worldly things. Kung merong gawain, mas unahin natin yon. Pero kung pagod talaga katawan mo, tulad sa iba, pagod talaga, maintindihan naman ni Lord yun. Marami namang gagawa pang iba. Kaya sinabi dito sa Romans 8:5-7, For they that are after the flesh, do mind the things of the flesh. Kung talagang yung flesh mo, kung anong gusto, yun daw ang gagawin nung yung katawan. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So makikita mo sa tao kung anong gusto niyang unahin. 'Di ba? Kung ang gawain ba o yung mga bagay sa mundo. Doon nga papasok yung idolatry na sinasabi ni prophet, 'di ba? Ano ba yung uunahin mo? Yung bagay na to o siya? Amen? Hallelujah. Marami pang naglalaban dito. Amen. Ang hirap sabihin pero sasabihin ko pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Maraming nagtatrabaho na linggo, may trabaho, binigyan ni Lord ng trabaho, pero nawawala na sa church. Diba? Hallelujah. Pero ang patotoo dyan, si Brother Ken. Narinig ko patotoo ni Brother Ken. May pasok siya ng linggo, ang ginawa niya, umabsent na lang siya ng umabsent. Sabi, hindi, lilib ko na lang yung linggo. Hanggang sa naubos na yung leave niya, absent na lang ako. Alam nyo nangyari, mga kapatid? Sabi ng boss niya, sige, linggo na nga lang leave mo. Hindi siya napigilan, mga kapatid, di ba? Dahil nanindigan siya sa salita ng Panginoon. Amen. Sila na yung nag-adjust sa'yo basta manindigan ka lang sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Hindi naman siya tinanggal, mga kapatid, nasa iyo lang yan.
Tinitingnan lang ni Lord kung ano yung stand mo talaga. Amen. Hallelujah. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death. Kung magiging carnal ka daw talaga mga kapatid, kamatayan yan. Kasi carnal talaga eh. Mga kapatid, lahat ng bagay na nakikita mo, carnal. Lahat parang mali sa'yo, pero hindi naman pala. Sa'yo lang mali. Diba? But the spiritually minded is life and peace. Kaya dapat more on spiritual tayo mga kapatid. Because the carnal mind is enmity, puot against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So ang pagiging carnal mga kapatid, hindi sa Diyos yan. Amen. Kung mayroon kayong carnalities na pag-iisip, ginagawa, tigilan nyo na yan. Amen. Ipag-pray nyo na, Lord, baguhin nyo ako. Ito yung lagi kong nakikita. Lord, parang lagi ako naiinis sa taon to. Carnality yan mga kapatid. Wala pa sa iyo yung spirito ng temperance and patience. Amen. So carnality yan. Amen. Kaya tigilan nyo na yan mga kapatid. Dahil kapag mayroon ka ganyan, magiging dying daw yung spiritual mo. Hindi lumalago. Amen. Sundan pa natin. Actually, madali lang talaga ito mga kapatid. So, number 5, wala ka ng participation in the work of the church. Yan. Yan yung isa sa mga signs na alam mo nang you are dying spiritually. Diba? Nandito ka nga sa church every Sunday. Pero may mga special na gawain. Yan. Meron tayong tinatawag na communion. Hindi na nagko-communion. Bakit? Sasabihin, hindi eh. Mali kasi yung puso ko eh. May galit pa ako sa kapatid ko. Hindi ko pa. Kailan mo aayusin yan? Di ba? Kaya nga sinabi ni Prophet, it's a showdown. Kung kaya mong humingi ng tawad at kung kaya mong magpatawad. Yun yung showdown na sinasabi ni Prophet doon. Kaya yung communion, napaka-importante yun. Hindi ka naman pupunta dito para magpakita ka lang. Kasi pag nagpakita-kita ka lang, nag-communion ka na hindi ka naman talaga malinis, sabi ni Prophet, it's damnation. Damnation yun ang madadala sa buhay mo. Kaya mga kapatid, kaya tayo may communion every quarter. Amen. Para hindi na tumagal yung mga alitan kung meron man. Amen. Huwag nyo na hintayin yung communion mga kapatid kung meron man kayong di pagkakaunawaan. Pag may hindi agad, pag-usapan nyo na agad yan. Hallelujah. Kasi hindi tayo sanay na yung kapatid mo, mag-best friend, tapos biglang mag-aaway. Di ba? Ang pangit na nun. Ngayon pa lang, mag-ayos na kayo. Hallelujah. Amen. Huwag nyo na hintayin yung communion. Kasi kayo lang mahihirapan dun. Imbis na magkakamayan kayo ng masaya, kakamayan kayo ganun. Kapatid, di ba? Ang hirap nun. Padiretso ka, parating na sister, dito ako sa kabila. Di ba? Sino nahirapan? Kayo lang. Eh kung nagpatawad ka na, edi everybody happy. Praise the Lord. Amen. Mag-participate tayo sa mga gawain sa simbahan. Maraming plano ang simbahan natin mga kapatid. Buti nga yung ibang churches na bibless eh. Ang dami nyo, may ganito kayo, may ganyan kayo. Pero yung mga nandito sa church, wala man lang suporta. Yun at yun na lang. Mga kapatid, sana sumuporta tayo sa gawain. Amen. And I thank the Lord sa mga buhay na talaga nandun yung, sa mga buhay nyo, yung mga tumutulong talaga sa gawain. I praise the Lord sa buhay nyo mga kapatid. Talaga natutuwa ako. Hindi na kailangan sabihan, andyan na. Diba? Yung mga nagpupunas ng lamesa, after ng kainan, hindi mo na kailangan utusan. Makintab pa sa makintab mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, ganun lang mga kapatid, participation. Kasi iba-iba yung ministry natin. Iba-iba yung gift na binigay ng Panginoon sa atin. Meron ditong MC, meron ditong, si pastor nagpipreach lagi. Yung iba naglilinis. Gusto nyo palit kayo ni pastor. Si pastor maglinis, kayo mag-preach. Tingnan natin kung sino mas mahirap. Mas mahirap mag-preach mga kapatid. Kaya nga, yan, sila Brother Robert, kami-kami. Talagang nagtutulakan na lang eh. Pero lagi ko nasa isip, si Lord ay mabuti sa buhay ko. Kaya bakit ko tatanggihan yung trabaho na para sa Kanya? Diba? Ganon din isipin natin, kung may pinagawa ang Panginoon sa buhay mo, Lord, ang dami mong ginawang blessing, binigay sa akin. Bakit ko tatanggihan tong pinapagawa mo? Amen? Hallelujah. Renew your mind, mga kapatid. Baguhin mo yung kaisipan mo. Hallelujah. Ikaw, pinagaling, di ba? Tapos hindi mo bibigay yung lakas mo sa Panginoon. Hindi mo man lang mataas yung kamay mo pag praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. That ibigay mo lahat ng lakas mo sa Panginoon. Hallelujah.
3 oras lang tayo sa simbahan, ibigay nyo na lahat kay Lord. Amen. Sa trabaho, pabida-bida ka, ang dami mong pwersa, ang dami mong lakas. Pero dito, 3 hours lang, nakaganong ka pa. Mga kapatid, nasaan ang enjoyment? Hallelujah. Nasaan yung joy, mga kapatid? Hallelujah. Samahan nyo ako, sabihin natin, restore unto me the joy of my salvation. Amen. Hallelujah. Ipa-restore natin kay Lord. Amen. Dahil pag sinabi mo yan, I believe, ang Panginoon, ibibigay niya talaga. I-restore niya talaga yung kagalakan na yan. Amen. Kaya mga kapatid, sinabi sa Acts 2:42, and they continued steadfastly, yung mga apostol, nagturo sa mga believer ng panahon na yon, at yung mga believer na yon ay kinontinue nila. Sinunod nila, ginawa nila, ginampanan nila, yung mga tinuro ng mga apostol, yung mga doktrina, yung mga fellowship. Kasi nga, pag nawala ka sa fellowship talaga, mahirap mga kapatid. Meron nga ako narinig din na, usap-usap lang kami, nag-share siya na, Brad, pagka nawala ka pala sa church, mga 2 to 3 weeks, di ka nakapagsimba, parang nakakahiya na bumalik sa church. Sabi ko, wag Brad, bakit ganyan ang thinking mo? Sabi ko, walang nag-iisip niyan sa church. Ako, hindi ko nga naisip yun eh. Actually, pag bumalik yung isang kapatiran sa church, masaya pa nga ako eh. Di ba mga kapatid, masaya tayo kung may isang kaluluwa na lumbalik sa Panginoon. Hallelujah, kaya huwag kang mahiyang bumalik. Kung ikaw nanonood online, huwag kang mahiyang bumalik sa simbahan. Amen. Kami ay magagalak pa lalong makita ka. Amen. Namimiss natin sila, mga kapatid. Amen. Kasi fellowship yan, parang isang apoy na mayroong mga kahoy na tinanggal mo daw yung kahoy na may apoy at yun ay namatay. Kaya ang kailangan lang natin, ibalik lang natin sila. Amen. Sabi, doctrine and fellowship in breaking of bread, ito yung communion and in prayers. Amen. Kaya meron tayong prayer meeting, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng gawain sa simbahan, mga kapatid, kung anong kaya mong maitulong, itulong mo na. Amen. Sabi ko nga, iba-iba yung tulong natin dito. Meron sa salapi. Amen. May financial. Nandiyan sila Brother Lambert. Bigay na natin sa kanila yan. Amen. Kung ikaw malakas pa, tumulong ka. Sabi ba, kung yung lakas mo, pabuhatin ko itong mga upuan na to. Diba? Lamesa na to. Diba? Kung pilihan ka ni Lord ng L300, sila Sister Sarah Jane, para kay Lord, ginagamit yon. Brother Philip, kung nanonood man. Diba? So, mga kapatid, yung gift natin yan, pagsamasamahin natin at maglalago at lalago yung fellowship natin dito sa church. Amen. So, pang-anim na tayo. Pang-anim. The signs that you are dying spiritually is frequent absences at the church service. Yung okay na lang sa'yo umabsent. Sa umpisa okay lang. Kabado ka pa no? Uy, nawala ako sa church, di ako nakapagsimba. Kabado ka pa. Pag susunod, baka sasabihin sa'yo ng dyablo, okay lang naman eh. Diyan mo, nakapag-absent ka nga nung isang Okay lang yan. Absent ka na naman. Hindi naman ako hinanap ni pastor. Wala naman naganap sa akin. Wala man lang nag-text sa akin. Okay lang pala. Hanggang sa nakasanayan mo na lang umabsent. Sa pag gano'n na daw yung isip mo, you are dying spiritually na. Kaya mga kapatid, huwag mong hayaan ang dyablo manalo sa'yo. Amen? Ang linggo ay sa Panginoon. Ang linggo ay sa Panginoon. Amen? Hindi lang 9 to 12. Ang linggo ba 9 to 12 lang? Amen. Ang linggo buong araw yun. Kaya kung may gawain pa sa hapon, dumalo kayo sa hapon. Kasi hindi naman kayo bibiguin ng Panginoon Pagpapalain niya kayo. Amen. Huwag niyo sabihin, may fellowship dyan. Okay, Lord willing. Will ni Lord yun na pumunta ka doon kasi gawain yun Ginagawa pang excuse yung Lord willing, mga kapatid. Will ni Lord yun. Bakit? Saan ka pupunta? Sa mall? Pupunta ka sa kaibigan mo, makipagchismisan lang. Naku mga kapatid, hindi will ni Lord. Ang will ni Lord ay umattend ka sa gawain. Amen. Do not forsake the assembling of the saints. Sinabi dito sa Hebrews 10:25, huwag na daw natin ipagpaliban ang gawain. Dahil mga kapatid, alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Kailan pa huling sinabi ni prophet na may rapture? Di ba? 1965 sinabi niya, malapit na ang Panginoon. 1965. 2024 na ngayon, magti-2025 na.
Ibig sabihin, mas malapit na. Amen. Kaya tayo dapat mas enjoy, mas excited, mas mainit sa gawain, mga kapatid. Hallelujah. At wala nang absent ngayon. Amen. Full na tayo, mga kapatid. Lagi tayong full attendance. Amen. Kung sa school nakapag-cutting ka, dito sa church, bawal yun, mga kapatid. Kumpletuhin mo yung gawain. Amen. Huwag mong sabihin na importante lang yung preaching. Praise and worship, importante yun, mga kapatid. Hallelujah. May gumagaling sa praise and worship. May mga nagpatutunan dyan sa harap eh. Dito testimony, mga kapatid, yung sabi niya nga, yung kamay niya daw, hindi niya maiangat. Pero no praise and worship, pinilit niyang iangat. Gumaling na agad siya, kapatid. Kaya importante, there's healing in worship, in praising the Lord. Hallelujah. Si Sir Pleda, sabi niya parang meron daw spirit ng goiter dito. Nahirapan siya, kumanta, magsalita, sumigaw. Pero kahit masakit daw, umahawit pa rin siya. Ayun, nawala, mga kapatid. Hallelujah. Diablo lang yun, kapatid. Pinipigilan ka mag-worship, pero mga kapatid, ibigay mo lang kay Lord at pagagalingin ka niya. I will restore. Amen. Ibabalik niya kung yung original condition mo. Amen. Praise the Lord. Number 7 na tayo. Wala na ba ako nakalimutan dito? Amen. Oh, basta wala nga absent, mga kapatid, sa gawain. And be on time. Ayan, hindi ako makalimutan. Be on time, mga kapatid. Sa trabaho, ang aga nyo pa. Pumasok sa school, ang aga nyo pang gumising. Dito, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid, yung iba, ayan, bless talaga ako kay Brother Toto, yung mga early birds natin. Sila na yung nagbubukas ng gate. Sila na yung nanghihingi ng susi doon sa bahay. Ayan, kaya mga kapatid, gawin nating inspirasyon yung mga taong ganun. Okay, hindi ko tinataas ang sila dito sa harapan na tinataas ko yung buhay ng Panginoon sa kanilang buhay. Kasi ganun sila hinipo ng Panginoon eh. 'Di ba? O linggo na naman, pupurihin na naman kita, Lord. 'Di ba? Ganun lang thinking nila eh. Kaya dapat tayo rin ganun. Amen. Isa rin 'yan sa mga signs na you are dying spiritual kung lagi ka na ring late sa church. 'Di ba? Kasi tinatamad ka na eh. Diba? Parang wala ng buhay, okay na lang, malate, diba? Kung ako nga, nahihiya ako pag ganun eh. Diba? Dapat mahihiya rin tayo, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, isipin nyo lang, pinatawag kayo na president, may meeting, alas 9. Malamang, alas 8 pa lang, nandun na kayo. Diba? Maganda pa suot nyo nun, i-meet nyo yung presidente. Diba? Pero mga kapatid, dito, King of Kings and Lord of Lords, yung i-meet natin dito. Diba? Hihintayin ka pa niya, late na naman to, bawas sweldo to, laging late. Sa trabaho nga, mga kapatid, laging late. May tardiness, may bawas sweldo, at may natatanggal pa. Kaya nga, thank you kay Lord, dahil sa briyaya niya at habag, mga kapatid, walang tinatanggal dito. Amen, hallelujah. Walang tinatanggal, mga kapatid. Pero may umaalis, pero walang tinatanggal dito, mga kapatid. Amen, hallelujah. Sabi ko nga sa iglesia, basta doon sa iglesia, may oras. Pag yung oras niya, sabi nga alas 9 yung gawain, sarado na ang gate. Wala na makakapasok. Sabi ko kay pastor, pagawa kaya natin yung pastor. Sabi niya, baka unti na lang tao sa church. Sabi niya, magkaroon tayo ng habag sa ating mga kapatid. Diba? Paano kung mangyari yun? Doon na kayo nagpe-fellowship sa labas, nakikinig na lang kayo dito sa tunog sa labas, diba? Pangit naman nun, mga kapatid. So, ayun, nandun pa rin yung love ni pastor. Kasi minsan ako, nasusobrahan din ako, late na naman, pag nakikita ko, parang, ba't late na naman to? Hindi nila ba naiintindihan yung mga bagay na to? Pero ganun talaga tao lang. Pero one day, babaguhin din ni Lord yan. Amen. So, don't be late, mga kapatid, sa gawain. Para yung bonus nyo, on time din. Amen. So, number 7, so, signs that you are dying spiritually by failing to do what you know you should do. Grabe, no, mga kapatid? Kapag hindi mo na daw nagagawa yung bagay na dapat mo nang gawin. Marami kang dapat gawin dito sa church. Maraming pinapagawa sa'yo si Lord. Baka dinidisregard mo lang. Diba? Iisipin mo na, di naman ako pwede. Mahina ako, hindi ko kaya, makasalanan ako. Diablo nagsasabi nun.
binulong sa'yo, ikaw na nagsasalita. Kaya wag mong sabihin daw yung Satan's language. Mga salita ng diablo yan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sinabi ng Panginoon, malakas ka. Di ba? Victorious ka. So ba titingnan mo yung sarili mo na mahina, natalunan? Hindi ka ganun, kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi sa James 1:22, be ye doers of the word, and not hearers only. Marami kasing nakikinig lang, maraming may alam, hindi naman marunong gumawa. Kaya nga hindi ko, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit gaano nalalaman mo sa mensahe, alam mo yung 7 seals, alam mo ang Godhead, 7 trumpet, lahat ng hiwaga, alam mo, pero wala ka naman dito sa church, lagi ka naman late, para mas okay pa kay Lord yung yung on time, di ba? Yung puso nila tama, kaysa alam mo yung mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, iset mo yung sarili mo na be reverent sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At gawin mo kung ano yung dapat mong gawin kay Lord. Dahil pag hindi mo ginawa yan, mga kapatid, mawawala yung gift na yan sa'yo. Pag hindi mo ginawa yung gift mo na singing, mawawala yung boses mo. Papangit yan. Diba? Kung hindi ka na, matagal ka nang, kung nagigitara ka, hindi ka na naggitara, mawawala yung skills mo na yan. So, ganun din mga kapatid sa Panginoon. Kung yung gift mo, di ba, nasa parable of talent yan, kapag hindi mo ginamit yan, kukunin ni Lord sa iyo yan at ibibigay sa iba. At ikaw, matutuluyan ka ng manlamig. Kaya mga kapatid, kung anong sinabi, ni-reveal sa iyo ng Panginoon na dapat mong gawin, continue, mga kapatid. Continue to do the ministry that you hold on God, mga kapatid. Hawakan mo lang yan, ipagpatuloy mo lang, huwag kang mapagod. Yan, mga kapatid, may napapagod din dyan, ha? Diba? Ako na lang lagi. Diba? Na-preach ko na ba yun dito? Nangyari sa akin yan eh. Ako na lagi, nag-preach ng Wednesday, papadala ako Cavite, preach doon, ang lapit lang na bahay ko sa church, tatapon pa ako doon. Gising ako maaga, sayang gasolina, pang toll gate lang binigay ni Pastor. May panggasolina rin. May panggasolina rin po. Oo, yung mga ganong reklamo na, pero pag nai-imagine ko, hindi eh. Kaya ako nagagawa to dahil binigyan ako ni Lord ng gantong gift. Diba? Hindi naman para sa akin. Yung gift ba na binigay ni Lord para sa'yo? Hindi, mga kapatid. Yung gift na binigay na sa'yo ni Lord ay para sa iba yan, hindi para sa'yo. Kaya wag mong itago, ibigay mo yan sa Panginoon. Amen. To minister is to serve. Amen. Hindi yung ikaw yung boss. To minister is to serve. I-serve mo yung kapatiran nyo. Amen. Hallelujah. Kung tinawag kang tagahugas, maghugas ka. Amen. Hallelujah. Hindi forget, nagbigay ka na. Doon nga ako napapaisip, sorry mga kapatid wala na ang ambag, nagkalat pa. Sorry sa mga tatamaan mga kapatid, baka meron yan baka lang naman. Kung yun ang ginagawa mo, baguhin mo na. Diba? Hindi ka na nagbigay ng hindi ba lang nagugas, naglinis, nagwalis man lang sana. Diba mga kapatid? Hallelujah. Yung iba nga mayayaman Diba mga papera, sila pa minsan yung naghuhugas doon. Sabi ko, grabe na to, nagbigay na to, naghugas pa, naglinis pa. Hindi nyo alam, mas maraming blessing si Lord para doon sa taong yon. Amen? Kaya wag nyo isipin na ginagawa nyo to para kung kanino. Ginagawa nyo yan para kay Lord. Amen? Amen. So, be ye doers. Amen. Not hearers only. Amen. Nako, patapos na mga kapatid. 8. So, signs din na you are dying spiritually, you are fooling yourself. Niloloko mo na lang daw yung sarili mo. Sinasabi mo masaya ka, pero hindi naman. Diba? Pagkaharap mo sila, uy, saya, yes. Pero pagkatalikod, malungkot ka talaga. Mga kapatid, may mga ganong pagkakataon talaga. Amen. Dahil nasa times ka siguro ng trials and testing. Pero mga kapatid, magpatuloy ka pa rin. Dahil di mo alam, may taong nakakita sa'yo, pinapanalangin ka niyan. Amen. Nakikita natin yung masaya natin kapatiran, tapos biglang parang ang lungkot na. Malalaman mo yan, kaya kailangan ipag-pray mo yan. Na Lord, ibalik mo yung kasiglahan neto. Dahil pag masigla to, pati ako nadadamay Diba? At ganun mga kapatid, hallelujah. Ipag-pray natin sila. Yung mga nalilihis na nanlandas. Huwag yung i-judge. Pag tinignan mo lang sa Facebook,
kakasimba lang, kinabukasan, nakapantalo na si sister. Di ba mga kapatid? Madidisappoint ka talaga. Pero kailangan natin, we ought to pray for one another. Yun ang tinuro, hindi natin sila kailangan i-judge. Huwag nyo na rin i-screenshot para ebidensya. Pahala na si Lord doon, mga kapatid. Si Lord na bahala doon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in his world, let him become a fool, that he may be wise. Last na lang po, pang-siyam, signs that you are dying spiritually, the story of the cross no longer moves you. Ayan. So, yung pinako si Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi ka naman lang naaanting yung puso mo. Di ba, nagpipreach si Lord na, kinuro na si pastor, kinuro ka ng tinik, hinagupit, binuhat yung mabigat na cross para sa'yo. Pero sa'yo, okay. Mga kapatid, kung ganun reaction mo, mga kapatid, you are dying spiritually na. Hindi man lang nakukonvict yung puso mo, hindi man lang, Lord, grabe pala yung ginawa mo talaga. Kaya nga sabi nga ni Prophet, remember Calvary all the days of your life. Every day, lagi mong alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Amen. Kaya kung malungkot ka, may problema ka, isipin mo lagi, Lord, ito palang ginawa mo para sa akin, bakit ako mananatili sa ganitong kalalagyan? I-restore mo ako, Lord, sa dati kong kalalagayan. Amen. Hallelujah. He was wounded for our transgression. He was bruised, siya'y binugbog dahil sa ating mga iniquities. And yung chastisement, mga kapatid, of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Tayo pinagaling ng Panginoon dahil sa mga latay na yon. Amen. Kaya kulang pa nga yung ginagawa natin na to, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mas marami pa tayong gawin para kay Lord. Huwag kayong masanay. Ito na yung ginagawa ko, ito na. Amen. Pag pararamihin pa ni Lord yan, mag-focus ka lang. Amen. At naniniwala ko, yung healing ay nirestore din yan sa panahon natin. Sabi, the Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung mga tao dati, bulag nakakita, pilay nakalakad, mga kapatid, kaya rin gawin ng Panginoon yun. At kung ano man ang sakit mo sa hapon na to, mga kapatid, sa gabing ito, kayang i-restore ng Panginoon yung health mo, na kung saan ikaw may sigla, malakas, i-restore ni Lord yan. Amen. Oh Lord, restore unto me, Lord, the healing. Kung ano yung lakas ng katawan ko dati, ibalik mo, Lord. Yung kasigayaan ko, Lord, ibalik mo, Lord. Nanlalamig ako, Lord, ibalik mo, Lord, ang init na kailangan ko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And the God of restoration will restore your body, mga kapatid. Hallelujah. Sino naka-experience na ng healing dito? Amen. Na-experience na natin yan, mga kapatid. So, ibig sabihin lang, kung ginawa na sa iyo ng Panginoon yung dati, kaya niya rin yung gawin ngayon. Hallelujah. Kaya niya rin gawin ngayon. Amen. Hallelujah. Kaya panghawakan mo lang yung salita ng Panginoon. Kung ano mga nararamdaman mo, it's just a lying vanities. Mga sinasabi lang niya na mahina ka, nanlalamig ka. Bulong lang ng dyablo yun, pero ang sinabi ng Lord, I will restore. Hallelujah, mga katawan mo ng hina, pagagalingin ng Panginoon yan. Hallelujah. Tuloy na po tayo. Sabi ni prophet dito, certainly, ito kakabasa lang na itong message na to, nakita ko lang kaya dinagdag ko dito. How shall we escape if we neglect such? You neglect to eat, kung ikaw daw, pipigilan mong hindi kumain, you will die. Tama ba yun? You neglect to turn a corner habang ikaw nagdadrive, ikaw daw ay babangga. You neglect to milk the cow, she will go dry. You neglect to brush your teeth, kalimutan mo daw na mag-toothbrush, lahat yan, bubunutin. Okay? So, wag kalimutan mag-toothbrush 3 times a day. Certainly, you pay for your neglection. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa, may pagbabayaran mo yan in the future. Okay? Brother Branham Tabernacle and your visitors, let me tell you something now. You neglect to testify. Ayan mga kapatid, yung iba dito, ang hilig dati mag-testify. Ang hilig umawit sa Panginoon. Ba't ngayon hindi na kayo umaawit? Mga kapatid, sabi ni brother dito, you neglect to testify of the glory of God.
you neglect to give God praise and glory, you will find yourself cold, formal, and backslidden one of these days. Hallelujah! Yun ang mangyayari sa iyo. Ibig sabihin nun, mga kapatid, you are dying spiritually na. Kapag hindi ka na nag-testify dito, may ginawa mabuti ang Panginoon sa iyo, iningatan ka niya, munti ka na mabangga, mga kapatid, hindi mo pinatotoo dito, mga kapatid, neglection. At one day, makikita mo na lang, formal ka na lang dyan, nakaupo ka na lang, paisi-isi ka na lang, and you are dying spiritually na. Mga kapatid, grabe, mga kapatid, you, sabi ni prophet dito, you must give God praise. Hallelujah, huwag kayo magsawang magpatotoo, magpasalamat dito sa harapan. Hallelujah, dahil ang Panginoon ay niligtas ka, pinalakas ka, pinagpala ka, mga kapatid, pinagaling ka. Amen. Kaya kailangan mo siya, you should give Him praise. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Panginoon, kapatid. Huwag kang magsawa. Hallelujah. Kahit nangyari na dati, nangyari ulit, ipatutuo mo pa rin dito sa harapan. Hallelujah. The more you testify of the Lord, mga kapatid, the more blessing ang ibibigay niya sa iyo. Amen. Hallelujah. Glory. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Paano ka daw hindi magpapasalamat sa Panginoon? Iniligtas ka niya. Diba? You pick me up, you turn me around, and place my feet on solid ground. Diba? I thank the Master. I thank the Savior. Diba? He knew my heart. He changed my name. Forever free. Malaya na daw tayo. I'm not the same. Amen. Pinalaya na tayo ng Panginoon at hindi na ikaw yung dating ikaw. You are a new creation, new creature in God, in Christ Jesus, our Lord. Amen. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Talon tayo sa verse 3. He restoreth my soul. So mga kapatid, yung kakakaluan nawawala, i-restore ni Lord yan. Hindi niya hahayaang nanlalamig ka dyan. Amen. Kung ikaw nanlalamig, hindi niya hahayaan. Gagawa siya ng paraan para ikaw ay ma-restore. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Bibigyan ka daw niya ng daan para makabalik sa kanyang presensya. Amen. Kaya sabi sa verse 4, so paborito ko to, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, mga kapatid. Kahit naglalakad ka na sa kadiliman, hindi mo na alam kung saan ka papunta, mga kapatid, hindi ako matatakot, for thou art with me. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Wala kang kakatakutan because the Prince of Peace ay kasama mo. Thy rod and thy staff, they comfort me. So mga kapatid, verse 6, surely. Alam niyo yung surely? Sigurado, mga kapatid. Siguradong sigurado, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Doon tayo pupunta, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. Ganon kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Glory! Amen. Gusto ko na tapusin, bibilisan ko na lang. Okay, meron pa tayong konting oras. So, Bible character na na-restored si Job. Alam naman natin nangyari kay Job. Mga kapatid, na talagang siya'y mayaman, 1,000 of oxen, she calf, ang dami niyang mga stupa, pero nawala lahat yon. Sinubukan siya ng Panginoon. Pero mga kapatid, ano nangyari? Nanindigan siya sa Panginoon. Sabi niya, though you slay me, Lord, I will trust thee. Kahit Lord, pinapahirapan mo ko, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Kaya mga kapatid, kung may kahirapan kayong pinagdadaanan, mga kapatid, hallelujah, magtiwala lang kayo kay Lord. Amen. Kaya anong nangyari? Nagtiwala si Job kay Lord. Ano nangyari? Ni-restore ni Lord ang katawan ni Job na puro bulutong, puro may mga uod na, mga kapatid. Ni-restore ni Lord yun. Hindi lang yung kanyang katawan, pati lahat ng kanyang kayamanan na-restore ni Lord. Amen. Hallelujah. Our God is God of restoration. I-restore niya lahat ng nawala sa iyo. Kung anong original na meron ka, i-restore ni Lord yun. Amen. Tama ba yun, Brother Robert? I-restore ni Lord yan. Amen. Amen. Ganun din, si Elijah, na siya'y
Ang yabang pa ni Elijah, mga kapatid, nung nakipaglaban siya sa mga propeta na kung sino daw yung totoong may Diyos na buhay. Mga 400 prophets. Sabi niya na, sige, sinong totoo? Yung apoy, papaapuyin? Yung alay, papaapuyin, mga kapatid? Sige. Ang ginawa ng mga tao, sabi niya, sige, sumigaw pa kayo. Bakit natutulog ang Diyos nyo? Sigawan sila doon, praise and worship. Baka, ang ginawa ng kanila, sinaktan na nila yung mga sarili, sinusugatan na. Pero hindi pa rin dumarating. Si Elijah, mga kapatid, talagang nagmayabang pa siya, binuhusan pa niya ng tubig. Diba? Kasi sigurado si Elijah sa Diyos niyang pinaglilingkuran. Ganun siya katiwala. Binuhusan niya ng tubig at isang tawag niya lang. Boom! Umapoy agad. Amen. Praise the Lord. Pero mga kapatid, meron din mga kapatid si Elijah ang kahinaan. Nung siya'y natakot, dahil si Jezebel, gusto niya ipapatay lahat ng propeta. Ang dami ng propetang pinapatay, kaya siya natakot, nagtago. Nawala yung yabang niya dun, no? Di ba? Na yung Diyos na buhay daw yung Diyos niya. Nawala, natakot, nagtago sa bundok. 3.5 years at nakaganyan lang siya sa juniper tree. So mga kapatid, hindi natin masabi mga bagay-bagay mga kapatid. Pero huwag kayong mag-alala. Ang uwak ang nagpakain sa kanya, 3.5 years, isipin nyo, free delivery, no shipping fee. Uwak, pinapadala siya, pinapakain, hindi niya kailangan magluto. Amen, surprise na lang kung ano yung darating. At yung angel, binabalik-balikan siya doon, mga kapatid. At kinocomfort siya. At nirestore ulit siya ng Panginoon. Amen. Si David din, mga kapatid, nung bata siya, grabe yung si David, talagang astig na astig. Kahit matangkad, kaya niyang patumbahin, di ba? Talagang yung mga tao, nagdidiwang pagkay laban ni David. Sabi si Saul, 1,000 ang pinatay. Palakpakan mga tao, si David, 10,000 pinatay. Yung mga tao minsan, ganun yung ugali Kaya yung si Saul tuloy, nagselos Nagkaroon ng envy, nagkaroon ng galit kay David. Sana pantay-pantay lang tayong lahat dito. Amen? Hallelujah. Walang special treatment, mga kapatid. Si Pastor, lahat tayo dito, pantay-pantay lang. So mga kapatid, dumating din si David dahil sa sobrang taas niya na hindi niya na napansin na may mali na siyang nagawa. Nung kinuha niya ang asawa ni Uriah na si Bathsheba. Diba? Grabe yung pangalan. Bath-she-ba? Diba? Bath, ano yung bath? Diba naliligo yun? She, babae. Diba? Naliligo siya ba? So mga kapatid, hallelujah, nakita siya doon ni David. At hindi niya pa rin alam, mga kapatid, na nagkasala na siya doon. At isang propeta lumapit sa kanya, ang sabi, itong tao na to, meron ng 100 asawa, 500 asawa ay tupa, pero itong isa, pinapatay niya yung may-ari, tapos kinuha pa yung isa. Anong dapat doon nahatol? Mamatay. Sabi niya, ikaw yun, David. So mga kapatid, si David talaga, meron siyang conviction. Dahil anak siya ng Panginoon. Pag tayo nagkasala, meron tayong conviction. Talagang hihingi mo ng tawad sa Panginoon yan. Kahit anong mangyari. Lord, patawarin mo ako, Lord, sa akin nagawa. Amen. Kaya humingi ka ng tawad sa Panginoon. He is just and faithful to forgive us in our sins. Hallelujah. Ganun kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, hinayaan ng Panginoon na mangyari yung mga bagay na yun. Hinayaan niya yun. Dahil sa panahon natin ngayon, nakakantahan na natin, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Diba? Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Kung hindi nangyari kay David yun, makakanta ba natin yun ngayon? Hindi, di ba mga kapatid? So all things work together for good to them that love God. At na-restore pa rin ang ating kapatid ni si David. Si Jacob din, mga kapatid. Jacob is a trickster. Alam natin to, trickster siya, niloko niya yung yung tatay niya, pati yung kapatid niya, akuya niya, kinuha niya ng birthright. Pero meron kasi siyang revelation na yung birthright, mga kapatid, ay dapat mong makuha. So, niloko niya, dinaya niya, nawala rin yung yabang ni Jacob, mga kapatid. Hanggang sa yung kuya niya gusto na siyang patayin. Diba? Gusto na siyang patayin. So, dumating pa rin siya dun sa part na malungkot, nanlugmok, dahil sa ginawa niyang pandaraya. Diba? Dumating pa rin siya dun
sa part na yon. Pero mga kapatid, ano nangyari? Nakipag-wrestle siya sa anghel. Isipin yung anghel, mga kapatid. Umuubos yun ng libu-libong sundalo. Yun ang inuubos nun, libu-libong sundalo. Pero si Jacob nakikipag-wrestling. Isipin nyo na lang yun, mga kapatid. Libu-libong sundalo, natatalo ng anghel. Tapos siya, hindi niya hinayaan, mga kapatid. Hinawakan niya talaga, sabi, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ko pagpapalain. Mula gabi hanggang madaling araw. Isipin niyo yun, mga kapatid, kung gaano kalakas si Jacob. Hindi, mga kapatid, hindi malakas si Jacob. Si Lord mismo, hinayaan niya at diningnan niya kung gaano kaperseveran si Jacob, mga kapatid. Di ba? Parang example, sa mag-asawa na lang. Di ba? Kunwari, yung brother, humingi lang sorry kay sister. Di ba? Sorry na, sis, love, ganyan. Sorry na, love. Pero yung sister, pabebe ba? Hindi, ayoko. Di ba? Parang ganun. Mga kapatid, arang ayaw pa, nagpapabebe lang. Ganun din si Lord. Gusto niya minsan, pilitin mo siya, Lord, patawarin mo ako, Lord. Lord, hindi kita pakakawalan hanggat di mo ako pinagpapala. Kaya mga kapatid, dahil sa perseverance at kulit ni Jacob, mga kapatid, ano nangyari? Merong special touch ang ginawa ang Panginoon. At yung lakad ni Jacob ay hindi natulad ng lakad dati. Na dati, ang lakad niya diretso, tabingin na, ibig sabihin, mapagkumbaba na siya, mga kapatid. Hindi na siya pwede magyabang sa kanyang sarili. Hindi na siya mayabang na maglakad. Kundi, pinakumbaba siya ng Panginoon. At nandun na rin, nirestore siya ng Panginoon. Nawala na yung kanyang takot. Pinalitan na ng peace. Pinalitan na ng courage. Dahil alam niya, nakatayo na siya sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, malapit na po. Hallelujah. Sabi dito, nilagay ko, He can restore your health from sickness and disease. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Hallelujah. Marami na talagang pinagaling dito. Sister Ann, hallelujah. Sino pa ba? Brother Lambert, yung mga patotoo, grabe. Pag binabalikan ko, grabe pala talaga mga nangyari yon. So mga kapatid, sabi ni Lord, for I will restore health unto thee. Ibabalik ko yung lakas mo. And I will heal thee. Pagagalingin kita of thy wounds. Lahat ng sugat mo, pagagalingin. Sugat man yan sa normal na sugat. Sugat man yan sa puso. Mga kapatid, pagagalingin ni Lord yan. I will restore thee. Sugat man yan dito sa simbahan, pagagalingin yan, i-restore ni Lord. Yung mga sugat na yan, hihilumin niya yung sugat ng puso mo. Amen. At ibabalikan niya sa tamang kondisyon. Hallelujah. So may reminder din ako dito. Dahil nung sinearch ko yung restore, lumabas to. Galatians 6:1. I will read it in Tagalog. Medyo malalim kasi yung English. Sabi dito, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. So kung wala kayong leading, amen, huwag kayong magtutuwid. Okay? Dahil magkakaroon lang ng gulo. Okay, kung meron kang leading, ipag-pray mo kay Lord na ikaw ang magtuwid. Okay, subalit, gawin nyo iyon ng mahinahon. Kalma lang. Hindi yung magtutuwid, uy, galit ka talaga, no? Hindi ganun, mga kapatid. Huwag mo ipapahiyarin yung tao pag nagtutuwid ka. Na ikaw yung magaling, papahiya mo sila. Diba? Huwag ganun. Dapat mahinahon lang. At mag-ingat din kayo. Yung mga mahilig magtuwid dyan, mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. So, mag-ingat kayo, mga kapatid, sa mga mahilig magtuwid dyan. Baka tuwid ka ng tuwid, di mo nakikita yung buhay mo. Ang dami mo rin palang mali. Babalikan ka ng diablo yan. Ito, galing mo magtuwid dito. Ito sa'yo. Babalikan ka nun, kapatid. Kaya siguraduhin mo na malinis ka, maayos ka, bago ka magtuwid ng kapatid. At kung may leading ng Panginoon. Kung gusto mo magtuwid, mga kapatid lang yung kapatid, sabihin mo kay pastor. Amen. Pastor, ito yung nangyayari. Ano ba pwede natin gawin? Diba? Para may tuwid yung kapatid natin. Hindi yung pag-iipunan nyo, pag-mimitingan nyo, ipunin natin lahat ng neto, pag-usapan natin, and then iharap natin. Hindi ganun, mga kapatid. Pakikipaglaban yun eh. Pangdidiin yun. Ang patunay na mayroon kang Holy Spirit, yung puso mo, gusto mong maayos ang lahat. Gusto mong ayusin na walang masasaktan hanggat maaari.
Minsan nga, ikaw na yung tama, okay lang, ako na rin magsusorry. Di ba? Yun ang tunay na Kristiyano eh. Ikaw na yung tama, ikaw na rin magsorry. Para lang matapos na lahat at lahat masaya na. At kalimutan mo na yung mga bagay na yun. Amen? So, final admonition na tayo mga kapatid. Sorry ko, medyo napahaba ng konti. But God of all grace, Galatians 6:1, who had called us, ang Diyos daw nating mahaba ang biyaya. Amen. Called us unto His eternal glory. Tinawag tayo. Sino mga tinawag dito ng Panginoon? Amen. Tinawag tayong lahat mga kapatid into His eternal glory. Amen. In Christ Jesus, after that ye have suffered a while, na ikaw daw ay medyo nagkaroon ng suffering, yung suffering na yan, sabi, a while. Hindi yan mahaba. Feeling mo lang mahaba kasi hindi ka pa nagsisisi. Pag nagsisihan mo na yan, humingi ka ng tawad, mga kapatid, iikli yan. Amen? So, after you suffer a while, make you perfect. Grabe, no? Kapag Panginoon talaga nag-restore sa iyong mga suffering, sa iyong mga pagkakamali, i-restore ka niyan. At kapag ni-restore ka ni Lord, mga kapatid, make you perfect. Hindi lang perfect, establish. Talagang yung establish, alam nyo yung establish, hindi ka na niya maaalog. Lalo kasing lumakas yung pananampalataya mo. Di ba? Parang yung puno daw na dumaan yung bagyo, na alog-alog, mas lalo daw yung ugat niya kumapit, lumalim yung kapit. Lalo ka na-establish, and you are strengthened na rin. Alam niyo, strengthened, napalakas, mga kapatid. Kaya yung mga dumarating na trials na sa'yo, ay may trials, basic. Basic na lang sa'yo kasi napagdaanan ko na yan eh. Sinagip ako ni Lord dito sa ganyang sitwasyon. Sasagipin din ako ni Lord pag dumating ako sa bagong sitwasyon. Amen. Dahil pinalakas ka na ni Lord. And settle you. Amen. Alam niyo yung settle, mga kapatid, wala nang kahit anong bagay na kayang magpabagsak sa iyo. Dahil settle na yung kaisipan mo na ikaw ay victorious. Ikaw ay mananagumpay sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, God bless you everyone. I believe kung ikaw ay nalulungkot pa, mayroon pa mga problema, nanghihina pa, may sakit pa na disease or sickness sa gabing ito mga kapatid, huwag kayo mag-alala. God will restore it. Ibabalik kayo ng Panginoon sa tama niyong kondisyon. God bless you everyone. At binabalik ko na sa ating pastor.